Magandang araw! Sa video na ito, tatalakayin natin ang paksang, ang Pilipinas at ang gampanin nito sa ASEAN, particular kung paano nagsimula ang pakikilahok ng Pilipinas sa mga ugnayang panrehiyon bago pa man mabuo ang ASEAN. Bilang panimula, mahalagang bigyang pansin ang larawang ito. Ang larawang ito ay likha ng isang Pilipinong pintor mula sa Angono, Rizal, si Peter Paul Blanco. Nilikha niya ito bilang paggunita sa ika-50 anibersaryo ng pagkakatatag ng ASEAN noong 2017, kung saan ang Pilipinas ang nagsilbing tagapangulo o may hawak ng chairmanship ng samahan. Makikita rin ang obrang ito sa ASEAN Gallery sa Jakarta, Indonesia. Isang patunay na kinikilala ang ambag ng Pilipinas hindi lamang sa larangan ng politika, kundi maging sa sining at kultura sa loob ng ASEAN. Sa pamamagitan ng larawang ito, ipinapakita na ang Pilipinas ay may mahalagang papel sa ASEAN. Isang papel na mauunawaan natin ng mas mabuti sa pagbabalik-tanaw sa kasaysayan ng ugnayang panrehiyon ng bansa. At upang maunawaan kung paano humantong ang Pilipinas sa ganitong papel sa ASEAN, mahalagang balikan muna ang kalagayan ng mga bansa sa Timog Silangang Asya matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Historikal na konteksto ng ugnayang panrehiyon. Matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, sinikap ng mga bansa sa Timog Silangang Asya na patatagin ang kanilang mga pamahalaan. Gayunpaman, nanatili ang banta ng komunismo at ang posibilidad ng kaguluhan sa rehiyon. Dahil dito, naging mahalaga ang pagbuo ng mga alyansang panseguridad at pampolitika upang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa kani-kanilang bansa. Kalayaan ng Pilipinas at ugnayan sa Estados Unidos. Noong Hulyo 4, 1946, formal na kinilala ng Estados Unidos ang kalayaan ng Pilipinas bilang isang malayang republika. Ito ay isang mahalagang hakbang sa kasaysayan ng bansa matapos ang mahabang panahon ng kolonyalismo. Gayunpaman, sa kabila ng pagkakamit ng kalayaan, nanatili pa rin ang mga base militar ng Amerika sa Pilipinas. Ipinapakita nito na may patuloy pa ring impluwensyang panseguridad at pampolitika ang Estados Unidos sa bansa, lalo na sa konteksto ng Cold War. Bukod dito, ipinapakita rin nito na ang kalayaan ng Pilipinas ay hindi ganap, sapagkat nananatili itong bahagi ng mas malawak na pandaigdigang tunggalian. Pagsapi ng Pilipinas sa Seato. Noong 1954, sa ilalim ng The Manila Pact, sumali ang Pilipinas sa Southeast Asian Treaty Organization o Seato. Ang pangunahing layunin ng samahang ito ay bantayan at labanan ang puwersa ng komunismo sa rehiyon. Kabilang sa mga bansang kasapi ng Seato ang United States, France, Britain, New Zealand, Australia, Thailand, Pakistan, at ang Pilipinas. Ang pagsali ng Pilipinas sa Seato ay masasabing dahil sa ugnayan natin sa Amerika na nagpapakita ng pakikiisa natin sa mga alyansang panseguridad na pinangungunahan ng mga bansa sa kanluran. Sa ganitong paraan, hinangad ng Pilipinas na mapanatili ang seguridad at katatagan ng bansa sa gitna ng banta ng komunismo. Maaari rin itong tingnan bilang isang paraan ng Amerika upang mapanatili ang kanyang pangkabuhayan at pampulitikang interes sa Pilipinas. Mafilindo, unang pagtatangka ng pagkakaisa. Noong 5 ng Agosto, 1963, nilagdaan ni Pangulong Sukarno ng Indonesia, Pangulong Diosdado Macapagal ng Pilipinas, at Prime Minister Tunku Abdul Rahman ng Malaysia ang kasunduang lumikha sa Mafilindo. Layunin ng Mafilindo na pagtibayin ang ugnayan at pagtutulungan ng Pilipinas, Indonesia at Malaysia batay sa pagkakatulad ng lahi at kultura. Ang tatlong bansa kasing ito ay may pagkakapareho sa etnisidad, predominant na Malay, malapit sa mga karagatan, at mga dating sinakop ng mga bansang kanluranin. Sa pangunguna ni Pangulong Diosdado Macapagal, aktibong itinaguyod ng Pilipinas ang ideya ng pagkakaisa ng mga bansang Malay sa rehiyon. Gayunpaman,
Hindi nagtagal ang samahang ito. Dahil sa mga alitan sa teritoryo, particular ang usapin ng Sabah sa Malaysia at sa umiiral na tensyong pampulitika, hindi nagpatuloy ang Mafilindo bilang isang matatag na samahan. Pagkakatatag ng ASEAN. Noong 8 ng Agosto, 1967, nilagdaan ng mga ministrong panlabas o foreign ministers na sina Thanat Khoman ng Thailand, Adam Malik ng Indonesia, Narciso Ramos ng Pilipinas, sina Thambi Rajaratnam ng Singapore, at Tun Abdul Razak ng Malaysia, ang Bangkok Declaration na nagtatag sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Ang 5 bansang ito ang nanguna sa pagtatatag ng ASEAN dahil sa kanilang magkakatulad na karanasan bilang mga bansang kamakailan lamang nakalaya mula sa kolonyalismo at humaharap pa sa hamon ng pagpapatatag ng kanilang mga pamahalaan. Kaya't mahalaga para sa kanila ang pagpapanatili ng kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Isa ang Pilipinas sa mga nagtatag ng ASEAN, na nagpapakita ng mahalagang papel nito sa pagbuo ng isang mas organisado at inklusibong samahang panrehiyon. Sa kabuuan, makikita na ang paglahok ng Pilipinas sa mga samahang tulad ng SEATO, Mapilindo at ASEAN ay bunga ng mga hamon at karanasang hinarap nito matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Mula sa impluwensya ng mga makapangyarihang bansa hanggang sa pagtatatag ng sariling samahang panrehiyon, malinaw na ang Pilipinas ay naging aktibong kalahok sa paghubog ng ugnayang panrehiyon sa Timog Silangang Asya. Isang papel na patuloy nitong ginagampanan bilang kasapi ng ASEAN. At dyan, nagtatapos ang ating aralin tungkol sa ang Pilipinas at ang gampanin nito sa ASEAN. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod nating aralin. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.